Pasabog sa birthday ni Kath in advance mga kasembreros ni Maha. Tapos si Alden may pasabog mamaya alas 2 mga kasembreros. So unahin ko itong kay Alden. As we mentioned din kahapon or noong nakarang araw mga kasembreros ay magkakaroon siya ng Dr. O Skin Lab nga na tawag dito, na event mamaya alas 2 mga kasembreros. Gaganapin po. Parang meet and greet sa kanya mga fans, mga kasombrero. So post niya ito sa kanyang Instagram at saka Facebook account mga kasembreros. So sa SM Beauty Watsons naman ito, mga parang BeautyCon 2026. Parang dito rin ginanap yung kay Ma'am Catherine yung sa yung sa fresh niya na event mga kasembreros. Alden Richards, Asia's multimedia actor, March 19, 2 p.m. March 19, yung 2 p.m. rescue mission ni Alden pa yon. Sa 2:40 p.m. doon na mag-a-appear or papasok si Alden sa kanyang meet and greet session mga kasembreros. So Dr. O Skin Lab na meet and greet po ito ni Alden mga kasembreros. So although 4 na araw ito March 19 hanggang 22, 2026 sa SMX Convention Center Manila, halls 1 to 4. Parang kay Ma'am Catherine dati mga kasembreros na inorganize din nila. Pero ito ay Dr. O Skin Lab so 2:40 makikita ng mga fans si Alden Richards doon mga kasembreros. So BeautyCon 2026 ito mga kasembreros. Tapos yun, may picture din si Alden na pinost na hawak-hawak yung Dr. O Skin Lab get a chance to meet and greet Alden Richards at Watson's BeautyCon 2026. So yun siya 2:40 p.m. Pero mas maaga of course ang mga fans po ay maaga yan sila pumupunta kapag ganitong mga event mga kasembreros. So yun po abang-abang kayo dyan sa SMX Convention Center. So yung event mismo ay 4 days pero si Alden mag-a-appear lang mamaya 2:40 p.m. mga kasembreros dahil nga sa busy din ng schedule ni Pops Alden. So si Alden yung loyal yung Dr. O Skin Lab sa kanya as brand ambassador mga kasembreros. Tapos kahapon may pinost dito, nagkaroon ng ensayo sina Pops Alden at ang kanyang BYD team. Parang hindi ko alam kung pina-upgrade niya ba yung kanyang Colnago, nagpaayos ba siya or may binili or something like that mga kasembreros. So dito ay kasama niya sina Al Gonzalez at si Jens Jacobsen mga kasembreros. Wala dito yung mga babae tapos yung dalawa dito sa bike spot sila. Ito po ay parang siguro yung may-ari or ang taga-ayos doon sa shop mismo mga grabe. Nakakatuwa kasi dali picture muna tayo ganun. So ganun siguro sila na mga kasos and game na game din si Jens Jacobsen mga kasembreros. Nako, Jens Jacobsen alam niya na siguro na sobrang sikat ni Alden dito sa Pilipinas kasi nga siya po ay ibang lahi of course so yun, tapos ito sobrang historical pala kahapon para kay Sir Alden Richards kasi na-feature siya dito na noong 26 parang 10th anniversary pala niya kahapon sa Inares Complex or kasi na-feature siya kahapon sa Very Wang. Kasi ang Very Wang, 'di ba? Sikat to na na showbiz insider din po mga kasembreros. 8 hours kagabi or 8 hours ago kagabi mga kasembreros na screenshot ko. On this day in showbiz history, Alden Richards staged his first solo concert noong March 18, 2016. So 10th anniversary pala niya ng pinakaunang concert niya solo concert mga kasembreros sa Inares Center sa Antipolo City. Alden Richards staged his first solo concert on March 18, 2016 at Antipolo Center in Antipolo City or Inares Center, Antipolo City. Dubbed Aldenvasion, so yun yung kanyang title pala dati noong 2016 mga kasembreros. So na-feature siya ni kasi kagabi ni Very Wang mga kasembreros. So the concert featured the Soul Tribe Band and the voice of Dance Floor Dancers. Although fans speculated that his screen partner Maine Mendoza would be part of the concert, the other half of
Aldab did not appear in the show. So yun siya, no? Solo niya talaga ito. Hindi kasama dati si si Maine Mendoza doon sa kanyang pinakaunang solo concert, mga kasembreros. So yun po, no? And talagang historical para kahapon. Nagulat ako na, nga, no? 2016, mga kasembreros. Tapos ito na nga yung nag-advance pasabog si Maha Salvador, si Ate Madge ni Kath, mga kasombrero, sa kanyang birthday celebration kahapon, mga kasombrero. Siguro sa set ito ng hindi, parang may location talaga siya. Parang sa event na nakalimutan ko yung pangalan kasi di ba parang may restaurant, may restaurant si Maha at saka si Rambo. Pero ito po ay advanced happy birthday celebration ni Kath or ni Ate Madge niya, kaya Phenomenal Box Office Cinema Queen, mga kasombreros. So dito ayan, talagang very sweet at saka very close talaga ang mag-ate na ito, mga kasombreros. Dito ay naka-glasses or naka-shades si attorney at naka-black, mga kasombreros, at saka may inihandang of course pasabog si Ate Madge niya sa kanya, mga kasombrero. So wala pa tayong video, baka sa next vlog ko na ito isasali, mga kasombrero, yung kanyang mga videos. So 7 days to go, birthday na ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Yun po siya. So si Tita Long Gumatay, na feature din pala si sa Muchas Gracias Catering and Events. So yun siya. So parang nagpa-catering lang pala sila, mga kasombreros, no? So yun, parang hinar ni Ate Madge na siguro ito para kay Catherine, mga kasombreros. So si Eric John Salut yung nag-organize, mga kasombreros. So thanks for this, Eric John Salut. Thanks, Maha, for this pa-birthday kay Kath. So, si Eric John Salut siguro yung head ng organizer ng birthday celebration or advanced birthday celebration ni Maha for Kath. Ang daming likes, 415. 1 hour pa lang na pinost ni Tita Long Gumatay, mga kasombreros. So, talagang iba ang hatak ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ito, ang kulit nito, mga kasombreros. Dito, kung kilala niyo po yung komedyante na si Chris Aquino or Chrissy Aquino, mga kasombreros, parang nagkaroon ulit ng segment si Jayco Manangan. Dito na pinapili niya yung mga pinapili niya si Chrissy Aquino kasi ang ginagaya nito si Chris Aquino, mga kasombreros. So pero ito po ay parang nagpapili siya ng mga movie actresses, mga kasombreros. So yun, yung pinakadulo talaga dito yung matindi kasi pinili niya si Catherine over sa Nadine Lustre, kina Heart Evangelista, kina Carla Abellana, kina Kim Chu, no? So yun siya, mga talagang pinili niya si Kath, mga kasos over. Kapapa siya yung pinaka-last na pinapili niya si Sarah Geronimo, no? Pinili din ni Chrissy si Heart over Sarah Geronimo, mga kasombreros. So yung pinakaunang choice kasi dito ay si Catherine or si Angel Locsin. Hindi, si Bella Padilla. Ayun, si Bella Padilla or si Catherine. So si Catherine napili niya, tapos si Catherine or si Angel Locsin. So Catherine pa din, mga kasombreros. Catherine or Nadine Lustre. So si Catherine pa rin yung kanyang pinili. So mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po, mga kasombreros. Tapos ito, natutuwa ako dito. Pinost ulit ni ni Balita Beat yung ating thumbnail, no, from YouTube. Ito yung thumbnail natin na magkapareho yung na parehong graduates ba or nagtapos yung Kath din ng college degrees, mga kasombreros. So Balita Beat, shocking, talagang umugong ang balitang laos na raw itong si Catherine sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz. Patuloy pa rin ang pangungulit ni Alden Richards kahit may mga bashers na pilit siyang hinihila pababa sa ating paningin. You won't believe what happens next. So medyo lang yung mga wordings niya, pero yun po, no?
Hindi kasi na-justify kapag hindi natin mapakinggan yung video ko mismo, no? Pero yun po, yung kanyang wordings lang ay nag-iiba na kapag pinopost nila. Kapag pinopost na. Nevertheless, ay maraming salamat, no? Kaya Balita Beat sa pag-post. Tapos ito, ang kulit ng caption dito ni Roselyn Ermac. Sabi niya, one day ago, Catherine Bernardes turning 30 on March 26. Super pretty ka. Pero kami na 30 na rin, maaga na bulok. Grabe dami likes. So, 1,300 likes mga kasembreros. So, yun yung parang na-mention ko rin to na 30 na pero maganda pa rin. Pero tayo, 30 30 na rin sila pero maaga. So, grabe naman sa maagang nabulok, no? Pero ano nilang yun, parang comedy nilang mga kasembreros. So, yun po. Tapos ito, si Anina Rafmeno. Pinost niya si Catherine at saka si Mayor Mark Alcala. Catherine, binigla ang lahat. Tuluyan na binasag ni Catherine Bernardo so yun siya mga kasembreros, no? About, ang daming likes, so 582. So ito yung kanyang mahaba ito sabi ito, tuloy na binasag ni Catherine Bernardo ang katahimikan tungkol sa dambuhalang heartbreaking secret na matagal niyang pinagtaguan sa loob ng maraming buwan. Bakit nga ba sa kabila ng mapait na revelasyong ito at sa kanyang pagiging malaya na magkwento, tila may kulang pa rin sa kanyang mga ngiti at hindi pa rin siya tunay na masaya? Ano ang tunay na nagaganap sa likod ng mga kamera na naging siya ng kanyang matinding lungkot na sadyang ikinagulat at ikinalungkot ng publiko? Ito na nga ba ang katotohanang magpapabago sa pananaw nyo sa Asia's phenomenon? So mahaba siya mga kasos, no? Pero yun, yung parang blind items pa rin ang ginawa niya dito mga kasembreros. So pero yun, no, talagang nakaka-misteryoso, minsan nakaka-curious. Tapos ito, na-feature si Alden at saka si Lexi Gonzalez, no? Yung kanilang video nga, na-feature sila ng kami.com.ph. Viral ngayon ang bagong video ni Lexi at Alden. Details in the comments. So yun siya, no? 300 and daming likes, so 330 likes or reactions mga kasembreros. So na-feature na natin to, and may nag-mention din sa comment natin or sa comment section na parang hinahangaan ni Lexi Gonzalez si Alden Richards. So kung kaya nagkaroon sila ng video mga kasusan dalawa na parang kulit-kulitan lang naman. So yun lang naman yung ginawa ng dalawang ito mga kasembreros, no, sa video na na-play na natin nung nakaraan, no, na mga vlog natin. Ito, Beautiful Vice, pinost ulit yung ating thumbnail. 20 hours ago, love song ng Kathleen kinanta ni Alden. Alden may kasamang babae, Kath Baby. So, yon, kasamang babae si Lexin nga yun mga kasembreros, no? Yung atin pong na-feature na nakaraan. Tutukan, kumalat ang video ni Tisoy na kumakanta ng Kathleen love song kasama ang isang babae. So, hindi ito ay nako po, naiba na lang yung kwento. Nakakagulantang, marami ang nagulat sa closeness nilang dalawa na tila may malalim na lihim. Shocking, handa na siyang magka-baby ayon sa revelasyong ito. What's about to happen will shock you. So yun lang, iba-iba lang talaga yung kwento na, no? Kapag ganito mga kasembreros. Tapos ito, yung isang fan, ang cute niya kasi dinrawing niya, no, si Catherine mga kasembreros. So magaling ito na na artist siguro kasi siya, in-sketch niya si Ma'am Catherine mga kasembreros sa kanyang video na ito na in-upload sa TikTok account, no. So gamit lang ang parang yata ito, charcoal pencil mga kasembreros, no. Si Nick ang pangalan ng nag-draw or nag-sketch kay Ma'am Catherine mga kasembreros. So ang ganda, no, ng kanyang outcome mga kasembreros. So yun po, no, ang cute lang ng ginawa niya dito. Tapos ito, si Kath ay upload siya dito during taping yata ito ng Someone Someday, if I'm not mistaken. May hawak siyang baso no, parang siguro umiinom sila ng drinks, tapos yung isa dito ay nakatayo siya.
Hindi ko lang kilala kung sino tong kasama niyang siguro fan or kasamahan nila sa set ng Someone Someday, mga kasombreros. So, yun. Or siguro part ng kanyang glam team, no? Pero itama niyo po ako, no, kung ako po ay mali sa aking mga information dito. So, talagang Tagalog eh, no? So, yun po. Pero yun nga, no? Parang free time or leeway time ito ni Kath at ng cast or production team ng tayo ito, ng Someone Someday, mga kasombreros. So, yun, abangan din natin ito. So, yun, yun siya. So, mamaya alas 2:40 ng hapon, mag-aabang tayo. So, may panibagong public appearance si Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros, sa publiko at sa kanyang mga fans mamaya. Tapos ito, last item natin, mga kasombreros, si ano naman to, top 3 na paborito niyang artistang babae, mga kasombreros. Si Kuya Neil Serrano naman ang nag-interview dito, no? Si Kuya Neil Serrano at saka si Jayco Manangan ay talagang mga ano rin ito, mga showbiz insiders na talagang mababait din po, mga kasombreros, of course, no? Yung tinanong naman niya dito si Anthony Constantino na katandem or ka-love team ngayon ni Shuvi Etrata, mga kasombreros, na sobrang tangkad nito ni ni Anthony Constantino, mga kasombreros. So, yung unang pinili niya talaga dito ay si Catherine Bernardo. Tapos si tawag dito si Marian. Tapos si Shuvi Etrata, mga kasombreros. So, parang sinabi niya dito kay Kath ay number 1 si Kath. Tapos number 2, hindi naman siya hindi naman siya in order talaga, mga kasombreros. Pero yun, na-starstruck daw talaga siya kay Marian Rivera din. Kasi bihira daw siya ma-starstruck sa isang artista or sa isang tao, mga kasombreros. But sabi ni Anthony ay talagang nung nakita niya in person si Marian, ay talagang nabighani itong si si Anthony Constantino, mga kasombreros, na sobrang tangkad, no? 6-footer siguro ang taong ito. So mamaya play ko rin ito para ma-appreciate at mapakinggan niyo po, mga kasombreros and mga ka-fanatics. So yun, no? Marami tayong countdown. Countdown ng BYD Triathlon ni Alden sa Davao. Tapos yung birthday ni Kath. And then, yun, mamaya ay yung kanyang beauty conference or BeautyCon 2026. So palagay ko may mga ibang artista din doon na pupunta, no, dito sa Dr. O Skin Lab, mga kasombreros, mamaya. So si Alden lang ay si Alden, of course, ay main brand endorser doon. Tapos siguro may mga kasama din mamaya. So titingnan natin, no, sa susunod natin mga items or vlogs, mga kasos, kung anong kaganapan ni Paps Alden doon sa kanyang event mamaya. So yun lamang, no, play ko po itong mga videos na papakinggan natin, tapos ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga po sa ating buhay. Pakinggan po natin, of course. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Angelica Panganiban or Judy Ansan? Angge. Angelica or Christine Hermosa? Angge pa rin. Angge or Jeneline Mercado? Babaeng bakla kasi si Angge. So, Angge ako. Angge or Claudine? Well, mga iconic din yung kay Claudine. Pero Angge pa rin. Movie actress to, movie actress. Angge or Bea Alonzo? Ayun na. Bea Alonzo. Oh my God, iconic. Bea Alonzo or Marian Rivera? Bea Alonzo pa rin. Bea Alonzo or Lovie Poe? Bea Alonzo. Bea Alonzo or Ann Curtis? Magaganda rin si Anne pero Bea Alonzo. Bea Alonzo or Bella Padilla? Ay, ang gagaling din nung kay Bella. Hugo. Yung mga isang daang tula. Yeah. I'll go with Bella. Bella Padilla or Catherine Bernard? Sa pamagaling. Catherine. Yeah, Catherine Bernardo or Angel Locsin?
I love Angel, pero Catherine. Oh my God, Catherine Bernardo or Nadine Lustre? Yan na Ang eh. hirap. Yan na yung mga ano eh. Oo. Parang Vilma tsaka Alam mo, pareho kasi silang versatile, di ba? Sabi ko nga, nakita natin yung mga eras nila na Yeah. pabebe si Love Nadine, team. na naging parang may action, naging love team, nag-comedy na rin. Magaling siya dito sa Call Me Mother, but I'll go with Catherine. Catherine Bernardo or Sarah Geronimo? Mga rom-com queen din to eh. Bigyan na natin si Sarah sa pagkanta at sa pagsayaw, pero Catherine pa rin. Okay, Catherine or Heart Evangelista? Catherine. Catherine or Carla Abellano? Catherine. Catherine or Kim Chiu? I love Kimi, but Catherine. Why Catherine? Si Catherine kasi, ewan ko, kasabay ko siya kasi sigurong tumanda. Diba? From Going Parang Bulilit. nasaksihan natin. Yeah, from Going Bulilit, hanggang Super Ingo, diba? Napapanood natin siya sa lahat ng mga Kathniel teleseries and movies nila. And grabe yung in-improve niya sa acting, sa pag-portray ng character. And nakikita ko yung mga interviews niya talaga before. Yeah. Pinaghahandaan niya talaga. Super. So halos may method acting din. So I have to give it to Catherine. Yes, one of the most bankable stars in our generation today. I agree. Diba? Wow, Catherine! Alam, ito Name your top 3 most beautiful Pinay actresses. Oh gosh. Okay. This is all in a different. There's no specific order for this Yes, one, of there's no course. So specific order. I'm gonna go with. Obviously, Miss Catherine Bernardo. Of course. Actually, I'm a fan of their love team. You know. So Daniel. yes. My second one is going to be Miss Marian Rivera. Of course, primetime queen of GMA. Yes, the queen of GMA. Obviously, I've seen her in person. I was really starstruck, and I really don't get starstruck by many people. So obviously, her, and then Miss Shuvia Trata, of course. Rudy. Right? Of course, course. she's on my list. Actually, you could say she's number one for me. Number 1 si Shubi. Yan. Napaka-the best ng ating Word of God. Maiksi lang ito mga kasambres, pero kapupulutan natin ng napakagandang aral. Ang title po ay Panginoon, aking Diyos. John chapter 20 verse 28. Thomas answered him, My Lord and my God. No? Napaka-iksi lang mga kasambreros. Ito po yung scenario ng after mag-resurrect or mabuhay muli ni Lord Jesus Christ mga kasambreros, na kung saan nga ay si Apostol Tomas or si Apostle Thomas or si ang disciple na si Thomas mga kasambreros ay may duda, no, may doubt siya mga kasambreros na, Lord, ikaw ba talaga yan? Nabuhay ka bang muli, no? Kasi ilang beses na ni-remind ni Lord Jesus Christ na bago pa siya dakpin, bago pa mangyari ang lahat-lahat mga kasambreros, ang pagpapako sa krus, ang mamamatay siya mga kasambreros, may mga sinabi na siya sa mga disciples na mabubuhay siyang muli, no? Pero Thomas, the doubter, na isa sa mga descriptions or titulo ni Thomas mga kasambreros or ni Tomas, ay doubter siya kasi nagduda siya mga kasambreros. So that's one of his titles. Nagduda siya pero bumawi naman siya mga kasambreros, of course, sa pagpa-follow or pag-obey ng commandment ng Panginoon, especially spreading the gospel sa ibang lugar after na bumalik ni Lord Jesus Christ sa langit, sa kanyang trono doon mga kasambreros. Minsan, ang pinakamalakas na panalangin ay yung mga short prayers mga kasambreros. Yung mga maiksi lang yung panalangin, pero powerful siya kasi alam natin na from the heart, no, from the bottom and from the deepest part of our heart and and being mga kasambreros. Ganito na nangyari kay disciple Thomas mga kasambreros, na kung saan ay minsan kasi 'di ba sa buhay natin may duda tayo na kaya kang gawin ni Lord to, kaya ko yung lampasan to sa tulong ng Panginoon,
kaya ko yung gawin ito, kaya ko yung malalagpasan kaya namin, may solusyon kaya sa problemang ito, especially kapag yung mga problema natin ay yung mga long-term problems natin mga kasembreros. So kasi kung may long-term solution, kung may long-term problem, dapat may long-term solution din yan mga kasembreros. Sa ating bansa, di ba? Long-term problem na yung baha, yung economic economic breakdown, for example, yung inflations, no? Pero nakaka-recover naman ang Pilipinas. Mga kasunod, pero yun nga, no? Nagsitaasan ang langis ngayon, no? Yung mga oil, yung mga fuel, mga kasombrero sa nagsitaasan. Bumaba rin yung value ng dollar, mga kasombrero. So maraming nagaganap na mga na mga problema sa ating bansa. But in God's grace, no, by sa kanyang tulong at of course, sa paglalagay niya sa mga tao at saka official sa gobyerno natin, ay nakaka-recover tayo, no? Thank God mga kasus. May mga sa ating pamilya, may mga moments tayo na nagdududa tayo mga kasembreros eh. May mga moments tayo na kaya ko kaya to, kaya hindi natin kaya. But dahil kaya ng Diyos ay mangyayari. Kasi hindi natin kaya eh. Kung pa sa atin, imposible ang mga bagay-bagay. But sa ating Panginoon, wala pong imposible sa Diyos because anything is possible when we believe mga kasembrero. So sa ating tao, imposible. Sa Diyos po ay posible mga kasembrero. In this significant verse from the Gospel of John, we find Thomas, one of Jesus' disciples, expressing his realization about Jesus' divine nature. So divine yung nature ni Lord Jesus Christ. Even though He was in the flesh, kasi nasa laman, nahawakan nila, nasa physical body si Lord Jesus Christ at that time, ay nandun yung kanyang pagiging divine, na supernatural, kasi He was the Son of the living God and He resurrected from the dead. Yung death mga kasmeres ay hindi siya kayang hawakan because He was powerful and He is powerful over death. So ganun po siya. Following Jesus' resurrection, Thomas had initially doubted, no? Ito yung sasabi natin kanina, that Jesus was truly alive after witnessing His crucifixion. Kasi yung nakita nila yung crucifixion, yung pagpapako sa krus ni Lord Jesus Christ, pero yung resurrection parang kumbaga pa imposible, no? Kasi nga si Jesus Christ lamang ang pinakauna na nabuhay mula sa mundo ng mga patay mga kasembreros or mula sa daigdig ng mga patay. Kumapa He defeated and kumapa hindi siya kayang i-hold ng kamatayan. He famously declared that He would not believe unless He could see and touch the wounds in Jesus' hands and side. So yun siya, yung kanyang sabi ni Apostol Thomas, hindi ako maniwala hanggat hindi ko mahawakan yung mga butas ng kanyang mga kamay or yung kamay niya mga kasembreros at saka yung kanyang tagiliran. So yun parang palatandaan ni Apostol Thomas na maniniwala lang ako kung makita ko na yung kamay niya, mahahawakan ko yung kamay ni Lord Jesus at yung makita niyo yung kanyang tagiliran mga kasembreros. And yun ang nangyari, na pinakita ni Lord Jesus yung kanyang kamay, and nga meron pang butas mga kasembreros or parang hindi naman na-mention gaano, but yung marka ng pagpapako ni Lord Jesus Christ sa krus. When Jesus appeared to him, Thomas's doubt was transformed into worship. This moment captures the essence of faith as not merely believing in the visible but embracing the unseen truth of who Jesus is. So Thomas acknowledges Jesus is not just a teacher or prophet, but as both Lord and God, signifying a profound recognition of Jesus' divine authority. So, para sa atin mga kasembreros, ang verse na ito ay nag-hold ng napakalalim na meaning. Nagre-remind sa atin ito ng ating journey, yung ating paglalakbay, yung journey, yung tinatakbo ng ating pananampalataya sa ngayon. We all may experience struggling with doubts and uncertainties before arriving at a place of belief. Thomas's transformation speaks to the powerful grace of God who meets us in our doubts and reveals the truth in ways we can understand. This encounter encourages us to be open to the miraculous and to trust in Jesus even when we cannot fully grasp everything He is doing in our lives. So napakaganda ito kasi minsan, di ba, hindi natin maintindihan, hindi natin malubos maunawaan. Parang naunawaan natin yung side na to,
Pero yung side na to hindi, no? Lord, naunawaan ko to ganito, pero bakit ba ganito? Bakit ba ganito? Bakit ba ganyan? So may mga doubts, may mga may moments tayo na we question our situation, we question the greatness of God and so on, mga kasembreros. Pero yun, talagang nakaka-amaze lang kasi pag gumawa na ng actions, gumawa ng miracles ang Diyos natin, mga kasembreros, ay minimit niya tayo doon sa level na kaya nating maunawaan, no? Maintindihan, mga kasembreros, na kaya pala ginawa ng Panginoon, mga kasembreros. As we reflect on the context, we can see how it serves as an invitation for us to move past skepticism towards an acknowledged relationship with Jesus. His invitation is open and free, encouraging each of us to trust Him. We are called to bring our questions and uncertainties, knowing that Jesus is eager to meet us in those moments. So yun siya, mga kasembreros, no? Kailangan dito open lang tayo, kumapa yung ating oras, kasi oras talaga, mga kasembreros. We cannot say that we love God but we don't spend time with Him sa panalangin, sa pagbabasa ng kanyang salita, sa pagsunod ng kanyang kalooban and so on, mga kasembreros. So parang sasabi mo lang sa asawa mo na mahal kita, pero hindi ka na nakakauwi sa bahay sa sobrang trabaho, or wala ka ng oras sa pamilya mo, mga kasembreros. You cannot say that you love your children kung maliliit pa sila, lalong na kapag mga kids pa lang sila. You cannot say that you love them if you don't spend time with them, mga kasembreros. So maaring siguro pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, pero may mga moments talaga na uuwi ka, no? Para mag-spend time sa iyong mga anak, mga kasembreros. So parang ganoon siya, no? Especially sa iyong asawa. Because one of the love languages na dapat na ginagawa natin sa tao ay yung oras, no? Spending time or quality time, mga kasembreros. And mas lalo na po sa Panginoon Diyos natin, no, na makapangyarihan at ultimate creator natin. When Thomas exclaims, "My Lord and my God," he articulates a powerful confession. The term Lord signifies mastery and authority, recognizing Jesus as the sovereign ruler over our lives. In choosing to call Jesus his Lord, Thomas acknowledges his position in relationship to Christ, which is one of submission and reverence. This aligns with a call for us to surrender, control, and allow Jesus to take the lead. So ganun siya, mga kasembreros, yung pagsigaw or pagsigaw ni Thomas na "My Lord, no, my God," no, mga kasus, no, "My Lord and my God," ayan, yung equivalent nun ay yung authority ni Jesus Christ bilang overall God, no, overall authority, mga kasembreros, yung mastery ng Diyos, mga kasembreros, because he was their master. Siya yung teacher nila, no, rabbi nila, mga kasembreros, at saka Panginoon, because Jesus was their master and teacher, mga kasembreros. So kung kaya yung acknowledgement na Diyos, Panginoon, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ, hindi lamang sa moment na yun, kundi sa moment na darating pa at sa araw-araw. One of the critical lessons here is that faith often emerges from personal encounter. So tama yun. Ang faith kasi at pananampalataya, paniniwala natin sa Diyos ay tumutubo at saka dumadating siya sa mga circumstances, sa mga personal encounters natin, mga kasmas. Kunwari, na-aksidente ka, tapos nabuhay ka pa, no? Parang himala na nabuhay ka na, supposedly hindi ka na nabuhay, no? Kasi nga may chance ka pa or binigyan ka ng chance ng Panginoon. So parang doon from that accident ay na-convert ka into Christian. Parang naging believer ka ng Panginoon, mga kasembreros, because that was your personal encounter with God. So yung faith doon ay nag-emerge kasi you had personal encounters. May mga bagay minsan na in-invite ka sa church, no? Tapos personal mong nakilala ang Diyos, napakinggan mo ang salita ng Panginoon sa church na inibitahan ka. Tapos yun, personal kasi yun, mga kasembreros. Nagdi-deal ang Holy Spirit ng Diyos sa personal encounter natin at personal situation natin sa buhay. May mga instances na hindi lamang accidents, kunwari mga miraculous act, no, wonderful act, mga kasembreros, yung mapangyari sa buhay natin na parang imposible na mangyari, but yet it happened, no, dumating sa ating buhay. So personal encounter natin yon. So ang faith doon ay nag-emerge. Kung dumarating siya at lumalago lalo, mga kasembreros, sa mga taong
meron ng pananampalataya sa Diyos. So another vital lesson is that having doubts does not mean we lack faith. Kapag may doubt tayo minsan, it doesn't mean na wala tayong pananampalataya, mga kasembreros. So Thomas's doubts didn't disqualify him from being a disciple. Instead, they became a pathway to or for his deeper faith. Jesus' approach to Thomas shows us that God understands our struggles and invites us to bring our doubts into light. By doing so, we open ourselves to receive greater revelation. So ganun siya, mga kasembreros. So pag may duda tayo minsan, huwag tayong tumigil. Okay, we ask God, we pray, we study His Word, we spend time with Him, mga kasembreros. Ask people who are greater and mas mataas na wiser than us when it comes to studying the Bible or studying the Word of God, mga kasembreros. Our pastors, our church leaders, so ask them because they have better knowledge, understanding, things to explain to you. Sa atin, parang ganun siya, mga kasembreros. And kasi iba rin yung may nagtuturo sa atin, nakikinig tayo, iba rin yung nagbabasa lang tayo ng Biblia, mga kasembreros. Sometimes may ibang revelation sa kanila na sasabihin sa atin at iba rin yung tayo mismo nagbabasa ng Biblia. Pero yon, parehong mahalaga, mga kasembreros, sa ating buhay. Alright? Sinawsin ng Word of God, ha? No, apay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and the sense of a spirit of lordship at Panginoon, mga kasembreros, gawin nating Diyos, si Lord Jesus Christ sa ating buhay at sa ating pamilya. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po.